Hello mga B, for today's video, samahan niyo ako mag-deliver ng parcel. Charot. Pupunta lang ako ng school kasi may meeting, pag-uusapan yung tungkol sa graduation kasi grade 6 yung anak kong bunso. At ito, maglalakad ako papunta doon sa may sakayan ng tricycle. Ang init. Doon pa kasi sa labas yung sakayan ng tricycle dito sa amin. 12:30 ang meeting pero ang auntie niyo umalis 12:30 din. Saan kayo? Tara na. Ay, salamat. Hindi ako maglakad. Anong nangyari sa mukha mo, ma'am? Talaga, kung saan napunta, Guys, ang ganda ng bahay, ng kapitbahay namin, At Saan pupunta yan? Ayan, si Kuya, Hoy, saan may punta yan? Kay Elsie. Diretso ka din kay Teresa. Sure, yeah. Diretso na tayo tayo. Laki-laking bayad nito, tsara. Pak. Tay, salamat ha. Ano ba yan? Isda. Ano ko mo? Para saan yan? Sa aso ko. Ay, salamat. Hindi ako maglakad. Akala ko maglalakad ako. Ayan. Sasabay ako sa kanya kasi may susunduin siya. Tama-tama. Hindi ako magta-tricycle. Ano yun? May pumutok. At ito na mga B, hindi na ako nag-tricycle kasi yung kapitbahay ko pupunta siya doon sa may labasan. May susunduin siya. Doon din naman ang way niya. Dadaan din siya doon sa school. Kaya nakikisakay na lang ako sa kanya. O diba, maganda talaga pag may kapitbahay ka na hindi madamot, char. Kaya ito, libre ang 25 ko kasi 25 ang pamasahe sa tricycle. Kaya dapat talaga mga B, mga kapitbahay natin, kaibiganin natin. Kailangan talaga sa life natin ang marunong tayong makisama. Lalo na dito sa lugar namin na ang laki-laki ng komunidad, magkakaiba ang mga tao dito na nakatira at iba-iba din ang mga ugali. At hindi nawawala ang mga marites at isa na kami dyan. Char. Pero hindi naman talaga maiwasan natin na minsan makamarites din tayo kasi ugali na talaga yan ng mga Pinoy. Pero meron din namang hindi mga marites, pero parang bibihira lang. Aminin nyo, huwag nyo sabihin na never sa life nyo na nagmarites kayo, pero huwag nyo lang din pasobrahan. Yung tipong pag nalaman ng minamarites nyo, isusuguri na kayo agad. O siya, tama na tayo sa topic ng marites. Pero swerte din talaga naman ako dito sa mga kapitbahay ko at mga mababait sila. Minsan pala mga B, pagpupunta ako ng school at hindi ganito kainit ang panahon, nilalakad ko lang ito. Pagdating sa lakaran mga B, sanay na sanay ako. Caring-carry pa ng mga paa akong lumakad kahit gaano kalayo. At ang totoo niyan mga B, lakwatsera talaga ako. Kung lalakarin ko pala ito, mga 15 minutes din. Kasi mabagal lang naman ako maglakad. Parang nagpa-fashion show ba? Kasi kung mabilis din ang lakad mo, di ba nakakapagod yun? Kaya mas maganda mabagal para naman hindi ka mapapagod. Tapos habang naglalakad, tingin doon, tingin dito. Para naman maaaliw ka at hindi mo mamalaya, nakarating ka na pala. Siya nga pala mga B, magpa 5 years na pala kami rito nakatira. Baka naman sabihin nyo, hindi kami nagtatanong. Sinishare ko lang. Kasi nga mga B, simula nung tumira kami rito, ang laki na ng pinagbago. Paglipat kasi namin dito, unti pa lang ang nakatira. Tapos marami pang mga bahay ang ginagawa. Pero ngayon marami na ditong nakatira. Ito may talipapa na nga dito banda Kabilaan to dito mga nagtitinda, halo-halo, may isda, may gulay, may prutas at karne. Kaya minsan dito sa umaga o di kaya sa hapon, traffic na. Kasi yung mga namimili dito minsan may mga dalang motor o di kaya e-bike, hihinto sila rito. Kaya sumisikip ang daan. Pero kami, bihira lang kami lumalabas dito para mamili kasi doon pa lang sa loob namin marami nang nagtitinda. Pero maganda din naman dito kasi maraming mapagpilian. Dito pala guys, pagdating ng hapon, paglabasan na ng mga estudyante, traffic na. Tapos sabay pa ng uwian ng mga galing sa trabaho. Pero alam nyo ba, paglipat namin dito, bibihira pa lang makikita mong sasakyan. Pag ginabi ka na nga dito dati, nakakatakot na, tahimik. Pero ngayon, hindi ka na matatakot kahit gabi na, ang dami mo ng kasalubong. Ayan pala guys, nakikita nyo yung nasa unahan namin yung e-bike na yan. Usong-uso yan ngayon dito sa amin. Lalo na kung marami kang estudyante, bagay talaga yan na may ganyan. Kasi medyo may kamahalan dito ang magpa-service. Kaya yung iba kumukuha na lang kahit hulugan.
yung bayad nila sa service, panghulog na lang nila dyan buwan-buwan. Pwede pa sila mag-service ng ibang estudyante para madagdagan yung income nila. Ako gusto ko rin ng ganyan, pangarap ko yan, kaya lang sa ngayon pangarap muna. Priority muna natin ngayon mga bayaran. Maganda din talaga dito kung may ganyan ka o di kaya yung tricycle kasi marami dito mga nagpapaservice. Kagaya niyang e-bike, kung kukuha ka niyan sa mga hulugan, ang monthly niya nasa 3,000 to 4,000 mahigit. Kayang-kaya yan kung may isi-service kang estudyante, kukuha ka, magkano ang isang bawat bata. Malilibre na yung hulog mo buwan-buwan. Pero kung marunong ka magmotor, mas maganda pa rin kaysa sa dyan sa e-bike. Yun nga lang, ang e-bike kasi hindi na kailangan ng lisensya kung mag-drive ka. Di kagaya sa motor na kung lalabas ka dun sa may highway at may huli at wala ka lisensya, yari ka. O siya mga bi, malapit na ako sa school, tanaw ko na yung mga nakaparadang mga service. Half day lang kasi ang pasok dito, kaya ngayon oras na ng uwian. O di, tinan mo yung mga nakaparada o. Hindi lang yan dyan, meron pa yan sa kabilang side. Need talaga ng mga bata dito mga binang service kasi medyo may kalayuan din kasi itong school o di kawawa yung mga bata kung maglalakad lang papasok at pauwi, lalo na kung ganitong panahon na mainit. Ito na mga binakakit dito sa taas at nag-umpisa na ang meeting. O siya, thank you for watching. Bye! Mag-up na lang kayo. Kasi po ayaw ko po darating.